Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso at sa ating pananaw tungkol sa tunay na halaga ng buhay. Sabi nila, ang pangarap na matupad ay katumbas ng kaligayahan. Pero paano kung ang kinang na inaasam mo ay isa lamang panakip sa isang madilim at malupit na katotohanan? Paano kung ang palasyong pinangarap mong maging tahanan ay isa pala talagang gintong hawla? Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Hiraya. Parang isang panaginip. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Hiraya manalastas sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang refleksyon niya sa malawak na salamin. Nakatayo siya sa gitna ng isang silid na mas malaki pa sa buong apartment na kinalakhan niya. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na nara. Ang mga kurtina ay mula sa pinakamahal na seda at ang bawat muebles ay tila sumisigaw ng karangyaan. Pero ang pinakapambihira sa lahat ay ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Siya pa ba ito? Ang Hiraya na dati namumroblema sa pamasahe at pambaon, ngayon ay nababalot sa isang wedding gown na dinisenyo ng pinakasikat na couturier sa bansa. Ang tela nito ay malambot sa kanyang balat, pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na diamante, regalo ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa. Napangiti si Hiraya. Hiraya Manalastas Valeriano. Bulong niya sa sarili. Kay sarap pakinggan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng paghihirap, natupad na ang kanyang pinakamalaking pangarap. Ang makasal sa isang lalaking hindi lang niya mahal, kundi makapagbibigay rin sa kanya ng buhay na kailanman ay hindi niya akalaing mararating. Si Alab Valeriano. Matalino, makisig, at tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. At ngayon, asawa na niya ito. Bumukas ang pinto ng kanilang silid at pumasok si Alab. Dala-dala pa rin ang alindog na nagpatibok ng puso niya mula sa unang araw. Isinara nito ang pinto at ngumiti. Iyon ang ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae ang ngiting nangangako ng kalangitan. There you are, my beautiful wife, sabi ni Alab sa malambing na boses. Kanina pa kita hinahanap. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ang mga bisig nito ay matipuno at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat habang sabay nilang pinagmamasdan ang kanilang mga refleksyon. Bagay na bagay sa iyo ang apelyido ko, mahal, bulong nito sa kanyang tainga. Sa wakas, akin ka na, akin ka lang. Isang matamis na kilig ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ito na yon, ang simula ng kanyang happily ever after. Halika, sabi ni Alab, inilahad ang kamay. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Dinala siya ni Alab sa malawak na balkonahe ng kanilang silid, kung saan may isang maliit na mesa na may 2 baso ng champagne at mahinang musika ang tumutugtog mula sa isang di nakikitang speaker. Ang buong hardin ng Villa Alabastro ay nasa kanilang paanan, nagniningning sa ilalim ng libu-libong ilaw. Our first dance as husband and wife, sabi ni Alab. Ipinulupot ni Hiraya ang kanyang mga braso sa batok nito habang inilagay naman ni Alab ang kanyang mga kamay sa baywang niya. Dahan-dahan silang sumayaw sa saliw ng musika sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Ang bawat pag-ikot, bawat pagtitig ay tila isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Hindi ako makapaniwala, naiiyak na sabi ni Hiraya. Isinubsob ang muka sa dibdib ni Alab. Para pa ring panaginip ang lahat ng ito. This is real, my love. Ito na ang buhay natin ngayon, sagot ni Alab. Hinahaplos ang kanyang buhok. Sa sobrang kaligayahan, isang alaala ang pumasok sa isip ni Hiraya. Naalala ko tuloy si Marco, yung kaibigan ko sa probinsya.
Natatawa niyang sabi. Sabi niya dati, imposibleng may isang prinsipe na papatol sa isang simpleng tulad ko. Kung nakikita niya lang ako ngayon. Isang maliit at inosenteng komento, isang pagbabahagi ng kanyang kagalakan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Naramdaman ni Hiraya ang pagtigil ni Alab sa pagsayaw. Ang mga kamay nito sa kanyang baywang ay biglang humigpit. Halos masakit na. Nang iangat niya ang kanyang mukha, ang maamong mukha ng kanyang asawa ay wala na. Ang pumalit dito ay isang anyo na hindi niya pa kailanman nakita. Isang anyo ng malamig na galit. Sino si Marco? Tanong ni Alab. Ang boses ay biglang naging mababa at walang emosyon. Natigilan si Hiraya. Ha? Kaibigan ko lang yun. Dati pa noong... Bakit mo siya iniisip sa gabing ito? Putol ni Alab. Ang mga mata ay nag-aapoy na. Sa gabing dapat ako lang ang nasa isip mo, ibang lalaki ang binabanggit mo? Hindi, Alab. Hindi sa ganon. Naguguluhang paliwanag ni Hiraya. Naalala ko lang kasi. Wala akong pakialam sa mga lalaki sa nakaraan mo. Biglang sigaw ni Alab. Ang boses ay kumulog sa katahimikan ng gabi. Binitawan siya nito ng marahas, kaya napaatras siya ng isang hakbang. Tapos na yun. Ako na ang buhay mo ngayon. Ako lang. Naiintindihan mo ba? Nanginginig ang buong katawan ni Hiraya. Ang luhang kaninay dahil sa saya ay ngayoy dahil na sa takot. Alab, natatakot ako. Parang lalong nag-apoy ang galit ni Alab sa sinabi niya. Mabilis itong tumalikod at pumasok sa silid. Sinundan siya ng tingin ni Hiraya at sa kanyang pagkabigla, dinampot ni Alab ang isang mamahaling florerang porselana na nakapatong sa mesa. At buong lakas niya itong ibinato sa pader. Malapit sa kinatatayuan ni Hiraya. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas nakabibingi kaysa sa sigaw ni Alab. Nagkalat ang mga pira-piraso nito sa sahig, kasama ang mga puting rosas na kanina lang ay buo pa. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig, hindi makagalaw sa sobrang takot. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi ang Alab na minahal niya. Ito ay isang halimaw, isang estranghero. Humihingal na hinarap siya ni Alab. Ang mga mata ay nanlilisik. Ngunit nang makita nito ang takot sa kanyang mukha, tila unti-unti itong natauhan. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagsisisi. Mahal, Hiraya, patawarin mo ako, sabi nito. Lumalapit sa kanya. Hindi ko sinasadya. Pagod lang ako. Masyadong maraming stress nitong mga nakaraang araw. Patawarin mo ako, mahal ko. Pero hindi na makagalaw si Hiraya. Nananatili siyang nakatitig sa mga basag na piraso sa sahig. Ang kanyang pangarap ay kasama nitong nadurog. Bumuntong hininga si Alab. Magpapahangin lang ako sa labas. Patawarin mo ako. At lumabas ito ng silid. Iniwan si Hiraya na nanginginig at nag-iisa sa gitna ng karangyaan at kaguluhan. Naupo siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Ano ang nangyari? Ito ba ang totoong Alab? Isang pagkakamali lang ba ito? O isang babala? Ilang sandali pa, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Akala niya'y si Alab iyon, kaya hindi siya sumagot. Ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan, si Don Lino Valeriano. May dala itong isang baso ng tubig. Ang mukha ng matanda ay seryoso, puno ng pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Tahimik itong lumapit at iniabot sa kanya ang baso. Inumin mo ito, Hija. Pampakalma, mahinang sabi nito. Nanginginig na tinanggap ni Hiraya ang baso. Nang magtama ang kanilang mga kamay, naramdaman niyang may isang maliit at nakatuping papel na ipinasa sa kanya ang matanda. Nagulat siya, ngunit isang tingin mula kay Don Lino. Isang tingin na nagmamakaawa at nagbababala ang nagpatigil sa kanya. Itinago niya ang papel sa kanyang palad. Hindi na nagsalita pa si Don Lino.
Tiningnan lang siya nito na may lungkot sa mga mata, tumango ng bahagya at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Hiraya na mas lalong naguguluhan nang masigurong mag-isa na siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Isang maliit na piraso ng papel. Binuklat niya ito. Nakasulat dito ay isang numero ng telepono at sa ilalim nito, 2 salita lamang na isinulat ng nanginginig na tila nagmamadali. Tumakas ka. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Habang nakatitig siya sa kapirasong papel, narinig niya ang mga yabag sa labas ng pasilyo. Mga mabibigat na yabag na puno ng galit. Mga yabag ni Alab na pabalik na. Hindi nakatulog si Hiraya ng gabing iyon. Ang bawat ingay sa labas ng silid, ang paghampas ng hangin sa bintana, ang kaluskos ng mga dahon sa hardin, ang malayong tahol ng aso ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Nakahiga siya sa malawak na kama, nakatalukbong ng kumot na seda, ngunit walang init na makapapawi sa panlalamig ng kanyang kaluluwa. Bumalik si Alab, makalipas ang 1 oras, amoy mamahaling alak. Hindi ito nagsalita. Humiga lamang ito sa tabi niya. Ang likod ay nakaharap sa kanya at natulog na tila walang anumang nangyari. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakabibingi pa kaysa sa tunog ng nabasag na plorera. Sa kanyang nakakuyom na palad, sa ilalim ng unan, pinakaiingatan niya ang kapirasong papel. Ang babala ni Don Lino, tumakas ka. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang balisang tugtugin na sumasabay sa kabog ng kanyang dibdib. Kinabukasan, nagising si Hiraya sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng kurtina. Wala na si Alab sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang bumangon, ang katawan ay mabigat sa puyat at takot. Ngunit nang pumasok siya sa banyo, nakita niya sa ibabaw ng marmol na lababo ang isang maliit at eleganteng kahon. Nang buksan niya ito, isang diamanteng kwintas ang kumislap. Pagbaba niya para sa almusal, naabutan niya si Alab sa malaking dining hall. Nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Ngumiti ito nang makita siya. Ang ngiti na minahal niya. Ang ngiti na ngayon ay nagdudulot ng kaba sa kanya. "Good morning, my love." Bati nito. Tumayo para salubungin siya ng isang halik sa pisngi. "Nagustuhan mo ba ang regalo ko?" Tumango lamang si Hiraya, hindi makapagsalita. "It's my peace offering," sabi ni Alab. Hinila ang upuan para sa kanya. "Patawarin mo na ako sa nangyari kagabi. Masyado lang talagang stressful ang mga nangyari sa opisina. Hindi ko dapat na idala dito." Ang tono nito ay malambing at puno ng pagsisisi, ngunit sa pandinig ni Hiraya, ito'y tunog artipisyal at pilit. Humarap sa kanya si Alab at isinuot ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lamig ng diamante sa kanyang balat ay tila kasing lamig ng takot na gumagapang sa kanyang puso. "Huwag ka nang malungkot, mahal ko. Simula ngayon, puro saya na lang," bulong nito. Ngunit habang tinitingnan ni Hiraya ang pagkain na inihain sa kanya, mga pancake, sariwang prutas at mainit na tsokolate, ay tila umikot ang kanyang sikmura. Ang bawat subo ay parang lason. Pilit siyang ngumiti at kumain. Gumanap sa papel ng isang asawang nagpatawad dahil sa sandaling iyon, mas kinatatakutan niya ang mangyayari kung hindi niya gagawin. Pagkaalis ni Alab para pumasok sa opisina, naiwan si Hiraya sa malawak na hapagkainan kasama ang kanyang biyenan na si Doña Esmeralda Valeriano. Mula pa kanina ay tahimik lang itong nagmamasid. Ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. "I trust na nagkaayos na kayo ng anak ko." Simula ng matanda, inilapag ang kanyang tasa ng tsa. "Opo," mahinang sagot ni Hiraya. Sumimsim muna si Doña Esmeralda bago muling nagsalita. Ang bawat salita ay may diin at lamig. "Hiraya, kailangan mong maintindihan ang iyong lugar sa pamilyang ito. My son, Alab,
is a man of passion. Minsan, nadadala siya ng kanyang emosyon, lalo na kung pagod at stressed sa trabaho. Ang tungkulin mo bilang asawa niya ay ang intindihin siya, ang pakalmahin siya, hindi ang gatungan pa ang apoy. Natigilan si Hiraya, siya pa ang sinisisi. Pero wala po akong... Ang isang Valeriano wife ay dapat marunong magtimpi. Putol ni Doña Esmeralda, hindi inaalis ang tingin sa kanya. She maintains peace. She protects the family's name. Hindi siya nagbibigay ng dahilan para magalit ang kanyang asawa. Malinaw ba, Hija? Ang salitang Hija ay lumabas sa bibig nito na parang isang insulto. Pakiramdam ni Hiraya ay lumiit siya sa kanyang upuan. Tila isang munting daga na kaharap ang isang ahas. Wala siyang kakampi sa pamamahay na ito. Ang bawat sulok ay may mga matang nagmamasid. Ang bawat ngiti ay mayroong tinatagong banta. Tumango na lamang siya, nilunok ang galit at pagkadismaya. Malinaw po. Pag-akyat niya sa kanyang silid, dala-dala ang bigat ng mga salita ng kanyang biyenan. Muling umikot ang kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo at napasuka sa inidoro. Habang nakaluhod siya roon, nanginginig at pinagpapawisan, isang katotohanan ang biglang sumampal sa kanya. Ang pagkahilo, ang pagsusuka, ang hindi niya pagdating ng buwan nitong nakaraan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isang cabinet at kinuha ang isang bagay na binili niya ilang linggo na ang nakalipas para sana sa sorpresa nila ni Alab. Isang pregnancy test kit. Nakatitig siya sa maliit na bagay na yon sa kanyang palad. Dati, ito'y simbolo ng pangarap at pag-asa. Ngayon, ito'y tila isang sentensya. Pagkalipas ng ilang minuto na parang habambuhay, lumabas ang resulta. 2 linya. Positibo. Buntis siya. Magiging ina na siya. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw sa tuwa. Magkakaroon na sila ng anak ni Alab, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ang kagalakang yon ay mabilis na nilamon ng isang mas malaking alon ng takot. Anong klaseng buhay ang ibibigay niya sa kanyang anak sa loob ng bahay na ito? Isang buhay kung saan ang ama ay isang halimaw na nagbabalat kayo? Isang buhay sa ilalim ng pamumuno ng isang lola na kayang siyang durugin sa isang salita lamang? Hindi. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa takot. Ang resulta ng pregnancy test ay hindi na lamang isang balita. Ito ay naging isang hudyat. Isang utos. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Maingat niyang itinago ang test kit sa pinakailalim ng kanyang mga damit. Kinuha niya ang kapirasong papel na bigay ni Don Lino at ang kanyang telepono. Pumasok siya sa malawak na walk-in closet, isinara ang pinto, at naupo sa sahig, sa gitna ng mga mamahaling damit na tila mga tanod sa kanyang kulungan. Nanginginig ang mga daliri na tinipa niya ang numero. 1 ring, 2, 3. Hello? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Hindi ito ang boses ni Don Lino, malamig at walang emosyon. Sino po ito? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng boses. Nakatanggap ka ba ng mensahe? Oo po. Ang sabi, tumakas ako. Bukas, 10:00 ng umaga, sabihin mong magpapaspa ka sa Azure Wellness Center. May sasalubong sa'yo roon. Huwag kang magsasama ng kahit anong gamit, maliban sa pera at sa sarili mo. Huwag kang magkakamali. Pagkatapos noon, ibinaba na ng lalaki ang tawag. Nakatulala si Hiraya sa kanyang telepono. Isang konkretong plano. Isang maliit na siwang ng liwanag sa kanyang madilim na sitwasyon. Agad niyang binura ang numero at ang call log. Tinitiyak na walang anumang bakas na maiiwan. Papaikot na sana siya para buksan ang pinto ng closet nang bigla itong bumukas mula sa labas. Nakatayo roon si Alab, nakakunot ang noo. Ang mga mata ay puno ng pagdududa.
Bakit ka nandito sa dilim? Tanong nito. At pagkatapos ay napansin nito ang telepono sa kamay ni Hiraya. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata nito. Sino ang kausap mo? Mahal ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang tanong ni Alab ay tila isang malaking batong nakabitin sa ere, nagbabantang bumagsak anumang oras. Pakiramdam ni Hiraya ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso at ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Wala, mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Itinago niya ang telepono sa kanyang likuran. Tinitingnan ko lang yung mga damit. Naisip ko ang dami pala nating regalo na hindi ko pa nabubuksan. Isang kasinungalingan. Isang desperadong pagsagip sa sitwasyon. Pinagmasdan siya ni Alab. Ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw, bawat pagkurap ng kanyang mga mata. Lumakad ito palapit, bawat hakbang ay mabigat at may autoridad. Huminto ito sa mismong tapat niya, napakalapit na kaya niyang maamoy ang mamahaling pabango nito. Ang pabangong dati kinakikiligan niya, ngunit ngayon nagdudulot ng takot. Talaga ba? Tanong nito. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Akin na ang telepono mo. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Nanigas si Hiraya. Kung makikita ni Alab na wala ng laman ang kanyang call log, mas lalo itong magdududa. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Sinubukan niyang magkunwaring nasasaktan. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Alab. Gusto ko lang siguraduhin na wala kang ibang kausap na kaibigan tulad ni Marco. Ang pagbanggit sa pangalan ay tila isang sampal. Isang paalala ng nangyari kagabi. Isang banta. Walang nagawa si Hiraya. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Alab at mabilis na tiningnan ang call log, ang messages, ang social media. Habang ginagawa nito iyon, pakiramdam ni Hiraya ay hinuhubaran siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay binubusisi. Nang makita ni Alab na malinis ang lahat, bahagya itong kumunot noo, tila na dismaya na walang nakitang ebidensya. Ibinalik nito ang telepono sa kanya. Mabuti, sabi nito. Dapat lang na ako lang. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. Isang halik na walang init, walang pagmamahal, isang halik ng pag-aari. Maghahanda na ako para sa isang meeting. Dito ka lang sa bahay. At tumalikod na ito at umalis, iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng closet. Nanginginig ang mga tuhod at pinagpapawisan ng malamig. Nakaligtas siya. Sa pagkakataong ito, ginugol ni Hiraya ang buong araw sa pag-arte. Nagpanggap siyang masaya. Nagpanggap siyang kinikilig sa bawat text message ni Alab. Nagpanggap siyang nasisiyahan sa karangyaan ng Villa Alabastro. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, ng bawat tawa, ay isang isipang abalang-abala sa pagpaplano. Kinagabihan, habang nasa hapunan, sinimulan niya ang kanyang plano. Mahal, sabi niya kay Alab sa pinakamatamis na paraan na kaya niya. Pakiramdam ko, kailangan kong mag-relax. Pwede ba akong magpaspa bukas doon sa Azure Wellness Center? Tumingin si Alab mula sa kanyang pagkain. Spa? Bakit, Tikit? Para maging maganda para sa'yo. Malambing niyang sagot. Gusto kong maging pinakamagandang asawa sa buong mundo. Ang mga salita ay tila abo sa kanyang dila, ngunit epektibo ito. Isang ngingiti ng pagmamayabang ang lumitaw sa mukha ni Alab. Ang ideya na ang asawa niya ay nagpapaganda para sa kanya ay nakapagpalaki ng kanyang ego. Sige, of course, sagot nito. Ipasasama kita kay Mang Ben ang driver ko. Tumango si Hiraya, pilit tinatago ang kaba, isang bantay. Pero bahagi na ito ng plano. Kinabukasan, 9:30 ng umaga, nagpaalam na si Hiraya. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, walang alahas,
Maliban sa kanyang wedding ring, nagdala lang siya ng isang maliit na bag. Bago siya umalis, niyakap siya ni Alab ng mahigpit. "Mag-ingat ka, mahal ko," bulong nito. "Umuwi ka kaagad. Mamimiss kita." Ang mga salitang yun ay nagdulot ng kilabot sa kanya. "Oo naman. Babalik ako kaagad." Isa na namang kasinungalingan. Sumakay siya sa isang itim at makintab na SUV. Tahimik lang si Mang Ben habang nagmamaneho, ang mga mata nito ay laging nakatingin sa kanya sa rearview mirror. Bawat minuto ng biyahe ay tila isang oras. Ang bawat paghinto sa traffic light ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung tumawag si Alab? Paano kung may magbago sa plano? Nang sa wakas ay huminto sila sa tapat ng Azure Wellness Center, huminga ng malalim si Hiraya. "Ito na." "Salamat, Mang Ben," sabi niya. "Hintayin niyo na lang po ako. Mga 2 oras siguro." Tumangulang ang driver. Pumasok si Hiraya sa spa. Ang amoy ng lavender at eucalyptus ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang kanyang kaba. Lumapit siya sa reception. Isang babae ang ngumiti sa kanya. "Good morning, ma'am. Welcome to Azure. Do you have an appointment?" "Wala. Pero..." Lumingalinga si Hiraya. "May naghihintay daw sa akin dito." Ang sabi, "Itatanong ko lang daw kung nasaan ang daan papuntang kapayapaan." Iyon ang code. Iyon ang sinabi ng misteryosong boses sa telepono. Ang ngiti ng receptionist ay hindi nagbago, ngunit may kakaibang pag-unawa sa mga mata nito. "Ah, of course, this way, ma'am." Dinala siya ng babae hindi sa mga massage room, kundi sa isang pinto sa likod na may nakasulat na staff only. Pumasok sila sa isang makitid na pasilyo at lumabas sa likod ng gusali, sa isang maliit na parking lot. Isang luma at ordinaryong kotse ang nakaparada doon. Ang driver ay isang matandang lalaki na hindi niya kilala, ngunit sa mga mata nito ay nakita niya ang parehong seryosong ekspresyon ni Don Lino. "Sumakay ka na, Hija. Bilis," sabi ng matanda. "Teka, sino po kayo?" "Kaibigan. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Wala na tayong oras." Habang nag-aalangan si Hiraya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Alab. Nataranta siya. Kung sasagutin niya, maririnig ni Alab ang ingay ng kalsada. Kung hindi niya sasagutin, magdududa ito. "Hayaan mo na yan," sabi ng matandang driver. "Sakay na." Sumunod si Hiraya. Mabilis siyang pumasok sa kotse. Agad itong pinaharurot ng driver, palayo sa spa, palayo sa buhay na kanyang tinatakasan. Habang papalayo sila, patuloy na tumutunog ang kanyang telepono. Si Alab. Tawag ng tawag. "Kailangan nating alisin yan," sabi ng driver, tumingin sa telepono. Alam ni Hiraya ang ibig sabihin nito. Ito ang huling koneksyon niya sa kanyang dating buhay. Ang huling tanikala. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang screen. Larawan nilang dalawa ni Alab, noong masaya pa sila, noong puno pa ng pangarap at pag-asa ang kanilang mga ngiti. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa screen, ginagawang malabo ang imahe ng kanilang nakaraan. Hindi na yun ang katotohanan. Isa na lamang yung magandang kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Pinatay ang tawag at walang pag-aalinlangang pinatay din ang power ng telepono. "Ibuksan mo ang bintana," utos ng driver. Sinunod niya ito. Ang malakas na hangin mula sa labas ay tila sumasampal sa kanyang mukha. Ginigising siya sa katotohanan ng kanyang ginagawa. "Ngayon, itapon mo." Nanginig ang kamay ni Hiraya habang hawak ang telepono. Napakaraming alaala ang nakapaloob sa maliit na bagay na yon. Ngunit kasama ng mga alaala ay ang sakit, ang takot, ang pagpapanggap. "Para sa anak ko," bulong niya sa sarili. "Para sa aming kalayaan." Ibinato niya ang telepono sa labas ng bintana. Nakita niya itong tumama sa semento at nagkapira-piraso, kasabay ng pagkapira-piraso ng kanyang dating buhay.
Isang bahagi niya ang nakaramdam ng panghihinayang, ngunit mas nanaig ang pakiramdam ng kaluwagan. Malaya na siya. Saan po tayo pupunta? Tanong niya sa driver. Sa lugar kung saan hindi kanya mahahanap. Simpleng sagot nito. Dinala siya ng matanda sa isang bus terminal na siksikan at magulo. Ibinigay nito sa kanya ang isang makapal na sobre. Nandyan ang pera at isang tiket. Huwag kang lilingon. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Sumakay ka sa bus at bumaba ka sa huling istasyon. May naghihintay na sa'yo roon. Salamat po. Pakisabi pong salamat. Hindi niya masabi ang pangalan ni Don Lino. Sa takot na baka may makarinig, tumangulang ang matanda. Mag-iingat ka, Hija, at ang magiging anak mo. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad palayo at nawala sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Hiraya na mag-isa, tanga ng sobre, nakasuot ng simpleng bestida at tsinelas na ipinagkaloob sa kanya. Wala na siyang bakas ng isang ginang Valeriano. Isa na lamang siyang ordinaryong babae, isang takas. Sa gitna ng ingay at gulo ng terminal, hinanap niya ang kanyang bus. Nang makita niya ito, mabilis siyang sumakay at umupo sa tabi ng bintana. Sa pinakalikod, niyakap niya ang kanyang bag na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Habang umaandar ang bus, papalayo sa syudad at sa kanyang paraisong naging impyerno, isang huling sulyap ang ibinigay ni Hiraya. Mula sa malayo, natanaw niya ang matatayog na gusali ng syudad kung saan nakatayo ang Villa Alabastro. Kasabay noon, nakita niya sa kabilang kalsada ang isang pamilyar na itim na SUV, ang kotse ni Alab. Mabilis itong humarurot, marahil ay pabalik na sa villa, dala ang balitang hindi siya natagpuan sa spa. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang minuto lamang. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito takot. Ito ay pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan, sa maliit na buhay na kanyang pinoprotektahan. Hindi mo kami mahahanap, Alab. Bulong niya. Hindi na kailanman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan ang ugong ng bus na maging kanyang oyayi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Papunta na siya sa isang bagong simula. 12 oras. 12 oras na nasa biyahe si Hiraya, sakay ng bus na bumabaybay sa mga probinsyang hindi niya pa nararating. Ang bawat syudad na madaanan ay pinalitan ng malalawak na bukirin, hanggang sa ang mga bukirin ay napalitan ng mga baybaying dagat. Dapit hapon na nang sa wakas ay huminto ang bus sa huling destinasyon nito. Isang maliit na arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa Baryo Malinaw. Pagbaba niya ng bus, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy. Amoy ng alat ng dagat, ng tuyong isda, at ng sariwang hangin na hindi niya kailanman nalanghap sa syudad. Simple lamang ang lugar. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy, ang mga kalsada ay hindi lahat sementado, at ang mga tao ay may mga ngiti sa labi habang nagbabatian. Malayo ito sa karangyaan ng Villa Alabastro, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Hiraya ng bahagyang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay may kasamang pagod. Ang ilang araw na puyat, takot, at ang pagbubuntis ay biglang bumawi sa kanya. Habang naglalakad siya, bitbit ang maliit na bag, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang tunog ng mga alon ay tila naging isang malakas na ugong, at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa lupa, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Naku, Ineng, ayos ka lang? Nang imulat ni Hiraya ang kanyang mga mata, isang mukha ng babae ang una niyang nakita. Moreno ang kutis nito, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun, at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hala, namumutla ka. Halika muna sa loob at maupo, sabi ng babae.
Inaalalayan siyang maglakad patungo sa isang maliit na karinderya sa tabi ng daan. Pinaupo siya nito sa isang bangkong kahoy at binigyan ng isang basong tubig. Ako nga pala si Liwayway, pero Way na lang ang itawag mo sa akin. Pagpapakilala nito. Ikaw? Anong pangalan mo at taga saan ka? Ngayon lang kita nakita dito. Oh, Hiraya po. Mahinang sagot niya. Galing pa po akong Maynila. Maynila? Naku, ang layo. Ano't napadpad ka rito ng mag-isa? Hindi alam ni Hiraya ang isasagot. Ang kwento niya ay masyadong komplikado, masyadong mapanganib. May pinagdadaanan lang po. Kailangan ko pong lumayo muna. Nakita ni Liwayway ang takot at pagod sa mga mata ni Hiraya. Hindi na ito nag-usisa pa. Sa halip, pumasok ito sa loob ng kusina at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Heto, humigop ka muna. Mukhang ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos, sabi nito. Habang humihigop ng sabaw, hindi napigilan ni Hiraya ang mapaluha. Ang simpleng kabaitan ng isang estranghero ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugat. Sa loob ng ilang araw, puro pagpapanggap at takot ang kanyang naramdaman. Ngayon, sa harap ng babaeng ito, nakaramdam siya ng bahagyang kaligtasan. Ikinuwento niya ang isang bahagi ng katotohanan na tumakas siya mula sa isang masamang relasyon na kailangan niya ng lugar na matutuluyan kung saan hindi siya mahahanap. Hindi na nagtanong pa si Liwayway. Isang tingin lang sa kalagayan ni Hiraya ay sapat na para maintindihan niyang malalim ang pinagdadaanan nito. May maliit akong kwarto sa likod nitong karinderya, alok ni Liwayway. Pwede mong upahan kung gusto mo, hindi magara, pero malinis at tahimik para makapagsimula ka. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Maraming salamat, Ate Way. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit ngunit malinis na silid, sa unang pagkakataon ay nakahiga si Hiraya sa isang higaan na walang takot na baka may manakit sa kanya. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon mula sa di kalayuan. Niyakap niya ang kanyang sarili, hinaplos ang kanyang tiyan, at ipinangako sa kanyang anak na gagawin niya ang lahat para mabigyan ito ng isang mapayapang buhay. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang paligid ay hindi nangangahulugang may kapayapaan na rin sa kanyang isipan. Sa kalaliman ng gabi, dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Nasa Villa Alabastro daw siyang muli, nakasuot ng kanyang mamahaling bestida. Hinahanap niya ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito makita. Bigla, mula sa dilim, lumitaw si Alab. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Saan ka pupunta, mahal ko? Tanong nito sa isang boses na nagyayelo. Akin ka lang. At ang anak natin? Akin din siya. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. At kahit sa panaginip, naramdaman ni Hiraya ang sakit. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nagising si Hiraya na humihingal at naliligo sa sariling pawis. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Kahit gaano kalayo ang kanyang marating, ang anino ni Alab ay patuloy na humahabol sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang masamang panaginip. Tinulungan niya si Liwayway sa karinderya. Naguhugas ng pinggan at nag-aasikaso ng mga customer. Ang pagiging abala ay nakatulong para hindi isipin ang kanyang mga problema. Nagkwentuhan sila ni Liwayway at sa bawat tawa unti-unting gumagaan ang pakiramdam ni Hiraya. Alam mo Hiraya, bagay ka dito, sabi ni Liwayway habang nagpupunas ng mesa. Mukhang payapa ka na. Ngumiti si Hiraya. Salamat sa iyo Ate Way. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Papasok si Liwayway mula sa labas. Dala ang isang lokal na dyaryo. Ngunit ang karaniwang masayahing mukha nito ay napalitan ng pag-aalala at pagkalito. Huminto ito sa harap ni Hiraya.
Hiraya, sabi nito na may pag-aalinlangan. May ipapakita ako sa'yo. Huwag kang magugulat, ha? Inilatag ni Liwayway ang dyaryo sa mesa. Nasa front page, isang malaking larawan. Ang larawan nila ni Alab noong kanilang kasal, masaya at perpekto. At sa ibabaw nito, ang isang malaki at nakakagimbal na headline, isinulat sa matatapang na letra. Asawang babae ng batang tycoon na si Alab Valeriano, misteryosong nawawala. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang isang simpleng takas, kundi bilang ang babae sa dyaryo. Nahanap na siya. Ang kanyang lihim ay nabunyag na. Ang baryong akala niya'y kanlungan ay hindi naligtas. Ang katahimikan sa loob ng karinderya ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng katanghalian. Ang mga mata ni Hiraya ay nakapako sa dyaryo, sa kanyang nakangiting mukha sa larawan na tila nang uuyam sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang bawat letra ng headline ay tila isang bakal na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Hiraya, ikaw to? Basag ni Liwayway sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang tono. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin mula sa dyaryo patungo kay Liwayway. Ang mainit at mapag-arugang tingin ng kanyang bagong kaibigan ay napalitan ng pagkalito. Hindi masisisi ni Hiraya. Sino nga ba ang mag-aakala na ang babaeng tinulungan niyang naghuhugas ng pinggan kanina ay ang asawa pala ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa? Tumango si Hiraya, hindi na kayang magsinungaling pa. Oo, Ate Y, ako yan. Napaupo si Liwayway sa silyang katapat niya, napahawak sa kanyang noo. Valeriano, hindi ko... Paano? Bakit ka tumakas kung ganito ang buhay mo? Huminga ng malalim si Hiraya. Dahil ang buhay na yan, sabi niya, itinuro ang larawan sa dyaryo, ay isang kasinungalingan. Ang nangiti ko dyan, peke, ang lalaking katabi ko, hindi siya ang prinsepeng inaakala ng lahat. Sa mga sumunod na sandali, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang gabing nagbago ang lahat, ang galit ni Alab, ang babala ni Don Lino, at ang kanyang pagtakas. Hindi niya itinago ang katotohanang buntis siya, at iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Habang nagsasalita si Hiraya, ang pagkalito sa mukha ni Liwayway ay unti-unting napalitan ng awa, at pagkatapos, ng matinding galit. Galit para sa lalaking nanakit sa kanya. Walang hiya siya. Bulalas ni Liwayway. Sa itsura niyang yon, akala mo kung sinong santo. Yun pala, demonyo. Ang pag-unawa at suporta sa boses ni Liwayway ay nagbigay ng kaunting lakas kay Hiraya. Ngunit ang balita ay mabilis kumalat sa isang maliit na baryo. Ang mga customers sa karinderya na nakakita ng dyaryo ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tingin na dati pala kaibigan ay napalitan ng pagkamausisa. Sa loob lamang ng isang hapon, ang payapang baryo Malinaw ay nagbago. May mga ilang estranghero na nagsimulang magtanong-tanong sa mga tindahan, nagpapakita ng larawan ni Hiraya. Mga lalaking nakasuot ng itim na suit, mga lalaking hindi nababagay sa simpleng pamumuhay ng baryo. Mga tao ni Alab. Kinahapunan, habang nasa loob sila ng karinderya, pumasok ang isang batang lalaki na taga-baryo. Ate Way, may naghahanap po kay Ate Hiraya. May mga itim na kotse sa labas ng baryo. Nanlamig ang dugo ni Hiraya. Nahanap na siya. Tapos na ang kanyang panandaliang kalayaan. Dito ka lang sa likod. Mabilis na sabi ni Liwayway. Itinulak si Hiraya papunta sa kusina. Huwag kang lalabas. Humarap si Liwayway sa mga tauhan ni Alab na papalapit na. Wala ho siyang pangalan na ganyan dito. Matapang niyang sabi, baka nagkakamali lang ho kayo ng lugar. Nagsinungaling ang mga taga-baryo para sa kanya. Ang mangingisda, ang may-ari ng tindahan,
ang mga nanay na nag-aabang sa kanilang mga anak. Lahat sila ay nagsabing hindi nila nakita si Hiraya. Ang kanilang simpleng komunidad ay naging kanyang tagapagtanggol. Ngunit alam ni Alab na hindi siya titigilan. Nang gabing iyon, habang hindi mapakali si Hiraya sa kanyang silid, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa telepono ni Liwayway. Nag-aalangang iniabot ito ni Liwayway kay Hiraya. "Hello?" Nanginginig na sagot ni Hiraya. "Hiraya." Ang boses na yon, ang boses na nagdulot sa kanya ng kilig noon at ngayoy nagdudulot ng kilabot. "Alab," halos pabulong niyang sagot. "Saan ka nagpunta, mahal ko? Nag-alala ako ng husto sa'yo," sabi ni Alab sa kabilang linya. Ang boses nito ay malambing, puno ng pag-aalala, ngunit sa pandinig ni Hiraya, mayroong nakatagong lamig. "Alam kong pagod ka lang. Umuwi ka na, Hiraya. Mag-usap tayo. Ayusin natin to." Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Ang pagmamakaawa sa boses ni Alab ay isang patibong. Alam niya yon. "Ayoko na, Alab," matatag niyang sabi. "Huwag mo na akong hanapin." Biglang nagbago ang tono sa kabilang linya. Ang lambing ay nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na galit. "Huwag mo akong subukan, Hiraya. Sa tingin mo ba, makakatakas ka sa akin? Sa tingin mo ba, may lugar sa Pilipinas na hindi kita kayang mahanap?" Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Hiraya. "Umuwi ka dito ng maayos," pagbabanta ni Alab. "Huwag mo akong piliting gawin ang ayaw kong gawin. Dahil kapag ako na ang pumunta dyan para kunin ka, sisiguraduhin kong magsisisi ka na tinakbuhan mo ako." "Hindi ako takot sa'yo," sigaw ni Hiraya. Kahit ang totoo'y nanginginig na siya sa takot. "Talaga? Kahit para sa anak natin?" Natigilan si Hiraya. Paano niya nalaman? "Oo, Hiraya. Alam ko na. At kung hindi ka babalik, kukunin ko siya sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Wala kang karapatan. Ako ang ama. At ako si Alab Valeriano. Ang batas ay nasa panig ko. Kaya pumili ka, Hiraya. Umuwi ka rito bilang asawa ko o haharapin mo ako sa korte bilang isang baliw na hindi kayang alagaan ang sarili niyang anak." Bago pa man makasagot si Hiraya, isang malakas na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawa na puno ng pagiging sigurado sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, pinatay na nito ang tawag. Ibinagsak ni Hiraya ang telepono. Ang banta ni Alab ay hindi lang basta salita. Iyon ay isang pangako. Ang giyera ay hindi na palihim. Haharapin na niya ito ng hayagan. "Ate Way," sabi ni Hiraya kay Liwayway, ang mga mata ay puno ng determinasyon na ipinanganak mula sa takot. "Kailangan ko ng abogado." Kinabukasan, isang sobre ang dumating sa karinderya. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Hiraya, isang larawan ang laman nito. Isang larawan ng sonogram. Malinaw na ipinapakita ang isang maliit na sanggol sa sinapupunan. At sa ilalim nito, isang sulat kamay na mensahe. "Kahit saan ka magtago, pag-aari ko pa rin yan." Ang larawan ng sonogram kasama ang mapanuksong mensahe ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na naglalaro si Alab. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman para durugin si Hiraya at bawiin ang inaakala niyang pag-aari niya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang kakaibang tapang ang umusbong sa puso ni Hiraya. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mas nangingibabaw ang galit ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak kahit anong mangyari. Hindi nagtagal. Ang giyera ay lumabas na sa publiko. Isang umaga, habang nanonood ng balita si Hiraya at Liwayway sa maliit na telebisyon sa karinderya, biglang lumabas ang mukha ng abogado ni Alab. Isang makisig at matalas magsalitang lalaki na nagngangalang Attorney Franco de Villa.
My client, Mr. Alab Valeriano, is deeply concerned for the well-being of his wife, Hiraya, sabi ng abogado sa harap ng nagkakagulong media. We have reason to believe that she is suffering from severe emotional and psychological distress, possibly a form of postpartum depression, even before the child is born. Her sudden disappearance is a manifestation of this instability. Ang tanging hangad lang ng aking kliyente ay ang mahanap siya at mabigyan ng karampatang tulong medikal. Napanganga si Hiraya. Postpartum depression? Hindi pa nga siya nanganganak. Ito ay isang kalkuladong hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad, para palabasin siyang wala sa tamang pag-iisip. Ang sinungaling, gigil na sabi ni Liwayway. Grabe ang kapal ng mukha nila. Ngunit hindi pa roon natapos. Ang ina ni Alab, si Doña Esmeralda Valeriano, ay nagpa-interview din. Sa harap ng kamera, siya ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang biyenan. Ang mga mata ay may tamang-tamang dami ng pekeng luha. Hiraya is like a daughter to me, sabi ng matanda. Mahal na mahal namin siya. Kung nasaan ka man, Hija, bumalik ka na. We are not angry. We just want to help you. We just want our family to be whole again. Isang napakagaling na pag-arte. Kung hindi lang alam ni Hiraya ang katotohanan, baka naniwala pa siya. Ngunit alam niya ang tunay na kulay ni Doña Esmeralda, isang babaeng mas malamig pa sa yelo, na gagawin ang lahat para sa pangalan ng kanilang pamilya. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ate Wai, tama ka. Kailangan ko ng abogado. Sabi ni Hiraya, ang boses ay matatag. Pero sino ang lalaban sa kanila? Sino ang kakalaban sa mga Valeriano? Si Liwayway, na may malawak na koneksyon sa kanilang probinsya, ay may naisip agad. May kilala ako. Hindi siya kasing sikat ng mga abogado sa Maynila, pero matapang. At higit sa lahat, para sa tama siya lumalaban. Dinala ni Liwayway si Hiraya sa maliit na opisina ni Attorney Dalisay Cruz sa bayan. Si Attorney Dalisay ay isang babaeng nasa mga 40. Simple manamit, ngunit may talas sa mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng kanyang kausap. Tahimik siyang nakinig habang ikinukwento ni Hiraya ang lahat, mula sa gabi ng kasal hanggang sa mga banta ni Alab. Walang paghuhusga sa mukha ng abogada. Tanging matamang pakikinig lamang. Nang matapos si Hiraya, sumandal si Attorney Dalisay sa kanyang upuan. Hiraya, alam mo ba kung gaano kahirap ang laban na to? Ang kalaban natin ay hindi lang ang asawa mo. Kalaban natin ang pera niya, ang impluwensya niya, at ang buong makinarya ng pamilya Valeriano. Gagawin nilang lahat para palabasin kang sinungaling at baliw. Alam ko po, sagot ni Hiraya. Pero mas malaki po ang takot ko para sa magiging anak ko kung mananahimik lang ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Dalisay. Iyon ang gusto kong marinig. Kinuha niya ang isang folder at ballpen. Sige, lalaban tayo. Samantala, sa Villa Alabastro, sa loob ng isang marangyang silid-aklatan, naganap ang isang pagtatalo. Si Don Lino Valeriano ay nakatayo sa harap ng kanyang asawa, si Doña Esmeralda. Ang dyaryo na may headline tungkol sa pagkawala ni Hiraya ay nakalatag sa mesa. Esmeralda, itigil mo na to. Pakiusap ni Lino. Ang boses ay puno ng pagkabahala. Pinapalabas ninyong baliw ang bata. Alam nating dalawa ang totoong dahilan kung bakit siya umalis. Malamig na tumingin si Esmeralda sa kanya. Hindi natitinag. Ang alam ko lang, Lino, ay sinisira ng babaeng iyan ang pangalan ng pamilya natin. Isang kahihiyan. At ikaw, sabi niya, idinuro ang asawa. Kasabwat ka pa. Sa pagtakas niya, huwag mong akalaing hindi ko alam. Natigilan si Lino. Wala kang pakialam sa pamilyang ito, patuloy ni Esmeralda. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang multo ng nakaraan mo, ang pagkamatay ng kapatid mo. Tila isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Lino. Ang alaala ng kanyang kapatid na bunso,
na namatay dahil din sa isang abusadong asawa ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Huwag mong idamay si Elena dito. Bakit hindi? Pareho lang sila. Mahihinang babae na nagdadala ng kahihiyan. Sigaw ni Esmeralda. Pero hindi ako papayag na mangyari ulit yun. Poprotektahan ko ang anak ko. Poprotektahan ko ang pangalan natin. Kahit pa ang ibig sabihin ninyon ay ang pagdurog sa babaeng iyon. Kaya kung ayaw mong madamay, Lino, manahimik ka na lang sa isang tabi. Dahil kapag ginalaw mo ang baso, sisiguraduhin kong wala kang mamanahin kahit isang kusing mula sa akin. Tumalikod si Doña Esmeralda. Iniwan si Don Lino na nakatayo, talunan at walang magawa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na halimaw sa pamamahay na yon ay hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang sariling asawa. Ilang araw ang lumipas, isang opisyal na dokumento ang dumating para kay Hiraya, isang petition for custody. Nagsimula na ang legal na laban. Nakasaad sa petisyon ang mga paratang na si Hiraya ay mentally and emotionally unstable at hinihiling ng kampo ni Alab na mapunta sa kanya ang nag-iisang karapatan sa kustodya ng bata pagkapanganak nito. Hawak ni Hiraya ang papel. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya malunod sa kanyang nararamdaman, tumunog ang telepono ni Attorney Dalisay. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. May ipapadala akong ebidensya. Gamitin ninyo. Itago ninyo ang pangalan ko. Kinabukasan, isang maliit na package ang dumating. Laman nito ay isang USB at sa loob ng USB isang audio recording. Ang boses ni Alab, sumisigaw, nagmumura. Wala kang silbi. Palagi mo na lang akong pinapahiya. Isang pagkakamali mo pa at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Ito ang ebidensyang kailangan nila. Isang patunay ng tunay na ugali ni Alab. Isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding naglaho. Bago pa man ang unang hearing, isang bagong petisyon ang isinampa ng mga abogado ni Alab. Isang motion para ipailalim si Hiraya sa isang mandatory psychiatric evaluation. Ang unang pagdinig sa korte ay isang malaking dagok para kay Hiraya. Ang silid ng hukuman ay maliit at siksikan, ngunit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malawak na entablado, kung saan ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, humuhusga. Nasa kabilang panig si Alab, nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha ay nagpapahayag ng kalmado at peking pag-aalala. Sa tabi nito ay si Doña Esmeralda. Ang anyo ay nagpapakita ng dignidad. Tila siya ang biktima sa lahat ng ito. Pinagbigyan ng hukom ang mosyon para sa psychiatric evaluation. Walang nagawa si Attorney Dalisay kundi ang pumayag. Ngunit ang mas masakit pa, ang psychiatrist na itinalaga ng korte ay malinaw na nasa panig ng mga Valeriano. Based on my preliminary sessions with Mrs. Valeriano, sabi ng doktor sa kanyang testimonya, I have observed symptoms consistent with paranoia and emotional instability. Ang kanyang mga paratang ng pang-aabuso ay tila mga elaborate fantasies, marahil dulot ng stress ng kanyang pagbubuntis at ng biglaang pagbabago sa kanyang pamumuhay. Bawat salita ng doktor ay tila isang matulis na punyal na tumatarak sa puso ni Hiraya. Ginagawa siyang sinungaling sa harap ng batas. Ang kanyang katotohanan ay tinatawag na pantasya. Tumingin siya sa hukom, nagmamakaawa, ngunit ang nakita niya lang ay isang mukha ng pagdududa. Mayroon tayong audio recording, Your Honor. Sabi ni Attorney Dalisay, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Isang recording ng paninigaw at pagbabanta ni Mr. Valeriano. Ngunit ang abogado ni Alab, si Attorney Lodevilla ay mabilis na tumayo. Objection, Your Honor. The said recording was obtained illegally, without my client's consent. It is inadmissible as evidence. Isa pa,
Madali lang gumawa ng ganyang mga recording ngayon. It could be fabricated. At sa isang iglap, ang kanilang pinakamalakas na ebidensya ay nabaliwala. Napayuko si Hiraya. Pakiramdam niya ay gumuguho ang mundo sa kanyang paanan. Ang laban ay tila tapos na, bago pa man ito magsimula. Sa Villa Alabastro, hindi rin matahimik si Don Lino. Pinanood niya ang balita tungkol sa unang pagdinig at ang bawat kasinungalingang binitawan ng kanilang mga abogado ay tila sampal sa kanyang pagkatao. Hindi niya kayang manahimik na lang. Hindi na ulit. Kinagabihan, habang wala si Esmeralda at Alab, palihim siyang pumasok sa opisina ng kanyang anak. Alam niyang may tinatago si Alab doon. Sa likod ng mga libro, sa ilalim ng mga papel, at hindi siya nabigo. Sa isang nakatagong drawer, nakita niya ang isang lumang folder. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Mga medical records, mga larawan ng pasa at sugat, at isang draft ng isang legal na kasunduan. Ang lahat ng ito ay may isang pangalan. Amara Reyes, ang babaeng dapat sanang pakakasalan ni Alab bago si Hiraya. Naalala niya ang mga bulong-bulungan noon, ang biglaang pag-alis ni Amara, papuntang abroad, para mag-aral. Ngayon, alam na niya ang tunay na dahilan. Tumakas din ito, at tinakpan ito ng kanyang asawa gamit ang pera. Kinuha ni Lino ang isa sa mga dokumento, isang medical report na malinaw na nagsasabing ang mga pinsala ni Amara ay dahil sa physical assault. Ito ang kailangan niya. Ito ang patunay na hindi si Hiraya ang unang biktima. Maingat niyang kinuhanan ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang telepono. Palabas na sana siya ng opisina nang biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano ang ginagawa mo dito, Lino? Tanong nito. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Nakita nito ang folder sa kamay ni Lino. Huwag mong subukan, Lino. Huwag mong susubukang sirain ang pamilyang ito. Pinoprotektahan mo ang isang halimaw, Esmeralda. Sigaw ni Lino. Ang anak mo ay may sakit. Kailangan niya ng tulong, hindi ng pagtatakip. Ang kailangan ng anak ko ay proteksyon mula sa mga manggagamit na tulad ng Hiraya na yan at mula sa sarili niyang ama na walang ginawa kundi ang talikuran siya. Lumapit si Esmeralda at pilit na inagawang folder. Nagpambuno sila, ngunit mas malakas ang determinasyon ng babae. Nakuha nito ang folder at mabilis na tiningnan ang cellphone ni Lino. Binura nito ang litratong kinuha niya. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginagawa mo, Lino. Sabi ni Esmeralda. Ang bawat salita ay may lason. Isa pang pagkakamali at sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ang posisyon mo sa kumpanya, ang pera mo, ang lahat. Mananatili ka sa bahay na ito bilang isang bilanggo. Naiintindihan mo ba? Tinalikuran ni Lino ang kanyang asawa. Talunan. Ang tanging pag-asa na maibibigay niya kay Hiraya ay naglaho na. Kinabukasan, natanggap ni Attorney Dalisay ang isang maikling text mula sa numerong nagpadala ng audio recording. Pasensya na, hindi ko na kayo matutulungan. Mag-ingat kayo. Nang ibalita ito ng abogada kay Hiraya, gumuho ang natitirang pag-asa ng dalaga. Ang lihim na kakampi niya ay sumuko na. Mag-isa na lang talaga siya sa laban na ito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa harap ng karinderya ni Liwayway. Bumaba mula rito si Doña Esmeralda Valeriano, nakasuot ng eleganteng damit at madilim na salamin. Tila isang reyna na bumibisita sa mga dukha. Pumasok ito sa loob, hindi pinapansin si Liwayway, at diretsyong lumapit sa mesa kung nasaan si Hiraya. Mag-usap tayo, sabi nito. Tinanggal ang kanyang salamin. Dinala ni Doña Esmeralda si Hiraya sa isang mesang malayo sa iba. Walang paligoy-ligoy, inilapag nito ang isang checkbook sa mesa at nagsimulang magsulat.
Hindi na natin kailangang patagalin pa to, sabi ng matanda. Ang boses ay walang anumang emosyon. Alam kong pera lang naman ang habol mo. Kaya heto, itinulak nito ang isang tseke sa harap ni Hiraya. Nakasulat dito ang isang halaga na hindi pa nakita ni Hiraya sa buong buhay niya. Sapat na para bumili ng 10 bahay na tulad ng tinitirhan niya ngayon. Tanggapin mo yan, sabi ni Da. Yan, sabi ni Esmeralda. At bilang kapalit, iwanan mo ang bata. Sa amin pagkapanganak mo, pagkatapos maglaho ka na, pumunta ka sa ibang bansa, magsimula ka ng bagong buhay, huwag ka nang magpapakita pa. Nakatitig si Hiraya sa tseke. Ang pera na dati kanyang pinapangarap ay nasa harap na niya. Isang pirasong papel na kayang lutasin ang lahat ng kanyang problema. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang tiyan at maramdaman ang bahagyang paggalaw ng kanyang anak, alam niya na ang pera ay wala ng halaga. Ito na ang huling alok ko, sabi ni Doña Esmeralda. Nararamdaman ang pag-aalinlangan ni Hiraya. Iwanan mo ang bata at maglaho ka na habang buhay. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Ang pangarap niya noon o ang kinabukasan ng kanyang anak. Nakatitig si Hiraya sa tseke. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Isang tukso mula sa buhay na minsan niyang pinangarap. Kay daling tanggapin, kay daling tapusin ang lahat ng paghihirap. Isang pirma lang at malaya na siya sa gulo. Malaya na siya kay alab, sa korte, sa takot. Ngunit anong klaseng kalayaan iyon? Isang kalayaan na binili kapalit ng kanyang sariling anak? Dahan-dahan, itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin mula sa tseke patungo sa malamig na mga mata ni Doña Esmeralda. Sa mukha ng matanda, nakita niya ang kasiguraduhan. Sigurado itong bibigay siya. Sigurado itong lahat ng tao ay may presyo. At sa sandaling iyon, isang apoy ang biglang nag-alab sa puso ni Hiraya. Isang apoy na binuo ng galit, ng pagmamahal, at ng pagod na sa laging pagiging biktima. Hindi. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Kumunot ang noo ni Doña Esmeralda. Ano ang sabi mo? Ang sabi ko hindi, ulit ni Hiraya. Mas malakas na ngayon. Kinuha niya ang tseke at sa harap mismo ng kanyang biyenan, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. Muli. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Hindi mabibili ang anak ko, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay may bigat at determinasyon. Maaring nakuha ninyo ang korte, ang mga doktor, ang lahat. Pero hinding-hindi ninyo makukuha ang anak ko. Isang anyo ng pagkabigla at hindi makapaniwalang galit ang gumuhit sa mukha ni Doña Esmeralda. Hindi ito sanay na sinusway. Hindi ito sanay na tinatanggihan. Tanga ka, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Magsisisi ka sa desisyon mong ito. Sisiguraduhin kong maghihirap ka sa bawat araw ng buhay mo. Luluhod ka rin sa harap ko, magmamakaawang kunin ko na lang ang batang yan. Tumayo si Doña Esmeralda at walang lingon-likod na lumabas ng karinderya. Naiwan si Hiraya sa mesa. Ang mga pira-pirasong tseke ay nakakalat na parang abo sa kanyang paanan. Nang mawala na ang kotse ni Doña Esmeralda, saka pa lamang bumagsak ang tapang na ipinakita ni Hiraya. Napasubsob siya sa mesa at humagulgol. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat. Ang korte ay hindi naniniwala sa kanya. Ang kanyang lihim na kakampi ay nawala na. Ang pinakamakapangyarihang kalaban niya ay nagdeklara na ng lubusang giyera. Wala na. Talo na siya. Lumapit si Liwayway at niyakap siya. Tama ang ginawa mo, Hiraya. Tama ang ginawa mo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang tila wala ng pag-asa. Paano siya lalaban? Mag-isa na lang siya. Dinala siya ni Liwayway sa dalampasigan sa likod ng karinderya. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay maganda. Ngunit para kay Hiraya,
Tila ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang pag-asa. Paano na ako, Ate Wei? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Paano ko ipapanalo to? Paano ko poprotektahan ang anak ko kung ang buong mundo ay laban sa akin? Hindi sumagot si Liwayway. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. Habang nakaupo roon si Hiraya, nakayakap sa kanyang mga tuhod, naramdaman niya ito. Isang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang dampi, isang pitik. Napahinto siya sa pag-iyak. Natigilan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at naramdaman niya itong muli. Mas malakas ngayon, isang malinaw na sipa. Ang kanyang anak. Nagpaparamdam. Tila isang mensahe mula sa munting nilalang sa loob niya. Nandito ako, nanay. Lumalaban ako. Lumaban ka rin. Isang bagong lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga luhang kaninay, dahil sa kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng mga luha ng determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Tumingala siya sa papalubog na araw. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ito nakita bilang isang katapusan, kundi bilang isang pangako ng bagong umaga. Tumayo siya. Ate Wei, sabi niya. Ang boses ay kalmado na at puno ng isang bagong kapangyarihan. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa ako tapos. Bumalik sila sa karinderya. Kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Dalisay. Attorney, sabi niya pagkasagot ng abogada, may naisip na po ako. Kung ayaw nilang maniwala sa kasalukuyan, hahanapin natin ang katotohanan sa nakaraan. Anong ibig mong sabihin, Hiraya? Hindi na tayo pwedeng maging depensibo lang. Kailangan nating umatake. Paliwanag ni Hiraya, ang isip ay biglang naging napakalinaw. Kailangan nating hanapin ang mga multo sa nakaraan ni Alab. Siguradong hindi ako ang una niyang biktima. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magsaliksik. Sa tulong ng internet sa isang maliit na computer shop sa bayan, hinanap nila ang lahat ng impormasyon tungkol kay Alab Valeriano, mga lumang artikulo, mga social media posts, mga nabanggit na pangalan. At doon nila nakita ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang society pages, laging katabi ng pangalan ni Alab bago pa man siya pumasok sa eksena. Amara Reyes, ang kanyang maganda at eleganteng ex-fiancé. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gamit sa kanyang silid, isang delivery man ang nag-abot ng isang maliit na kahon kay Liwayway. Wala itong pangalan ng nagpadala, para lang daw sa babaeng galing Maynila. Nang buksan ito ni Hiraya, ang laman ay isang luma at gasgas na music box. Simple lang ito, gawa sa kahoy. Nang buksan niya, isang malamyos na himig ang tumugtog, isang pamilyar na lullaby. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng takip, sa pinakailalim ng kahon, may isang maliit na pangalang inukit, isang salita. Amara, ang music box ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang susi, isang tinig mula sa nakaraan na bumubulong ng isang pangalan. Amara. Para kay Hiraya, ang maliit na kahon na yon ay tila isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Mayroong isang tao sa mundo na nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Alab. Ang kailangan lang nilang gawin ay hanapin siya. Ngunit ang paghahanap ay mas mahirap kaysa sa kanilang inaasahan. Ang huling pagdinig ay itinakda sa susunod na linggo. Ang oras ay kanilang kalaban. Bawat segundo ay ginto. Nagtungo si Hiraya at si Attorney Dalisay sa nag-iisang internet shop sa bayan. Sa mabagal na koneksyon ng internet, sinimulan nilang halungkatin ang nakaraan ni Amara Reyes. Ang mga unang resulta ng kanilang paghahanap ay pawang matatamis na alaala. Mga larawan ni Amara at Alab sa mga society event, magkahawak kamay, nakangiti sa mga kamera. Ang mga caption ay puno ng papuri. The perfect couple. A match made in heaven. Nakaramdam ng kirot si Hiraya.
Ganito rin ang sinasabi sa kanya noon. Isa lamang pala itong paulit-ulit na script. Ngunit pagkatapos ng anunsyo ng kanilang engagement, biglang nagkaroon ng pader ng katahimikan. Ang lahat ng social media accounts ni Amara ay biglang naging inactive. Walang bagong posts, walang mga larawan, walang anumang bakas. Tila siya ay binura sa mundo. Sinadya ito, sabi ni Atty. Dalisay. Nakakunot ang noo. Pagkatapos ng engagement, biglang nawala. This is not normal. Sinubukan nilang kontakin ang pamilya Reyes, ngunit tila sila ay binayaran para manahimik. Ang sagot palagi ay pareho. Nasa abroad si Amara. Nag-aaral. Ayaw niyang maistorbo. Lumipas ang mga araw. Ang pag-asa ni Hiraya ay unti-unting nauubos. Napapalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagkatalo. 2 araw na lang bago ang huling pagdinig, tila wala na silang mahahanap na anumang makakatulong. At isang gabi, habang naghahanda na silang sumuko, isang email ang dumating sa inbox ni Atty. Dalisay. Mula ito sa isang anonymous sender. Ang mensahe ay maikli at misteryoso. Hindi ninyo siya mahahanap sa pangalan ng mga bulaklak. Hanapin ninyo ang nag-aalaga sa mga luma at nalantang rosas sa Batangas. Doon ninyo maririnig ang kanyang tinig. Nagkatinginan si Hiraya at ang kanyang abogada. Isang code, isang palaisipan. Mula ito sa lihim na kakampi. Hindi sila nito iniwan. Rosas, Batangas. Inulit ni Atty. Dalisay. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pananaliksik. Hinanap niya ang listahan ng mga kamag-anak ng pamilya Reyes at doon nakita niya ang isang pangalan, Rosario Reyes. Isang matandang kapatid ng lola ni Amara, nakatira sa isang maliit na bayan sa Batangas. Wala na silang inaksayang oras. Kinabukasan, isang araw bago ang huling pagdinig, bumiyahe sila papuntang Batangas. Natagpuan nila ang bahay ni Aling Rosario. Isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga rosas, karamihan ay lantana. Sa una, ayaw silang harapin ng matanda. Ngunit nang ipakita ni Hiraya ang music box, biglang nagbago ang anyo nito. May pag-aalala at awa sa kanyang mga mata. Matagal nang nananahimik ang batang yan, sabi ng matanda. Hayaan niyo na siya sa kanyang kapayapaan. Kailangan po namin siyang makausap. Pagmamakaawa ni Hiraya. Hindi lang po para sa akin, para po ito sa magiging anak ko. Matapos ang mahabang pakiusapan, pumayag din si Aling Rosario. Ibinigay nito ang isang international number at isang partikular na oras kung kailan sila dapat tumawag. Sa gabi, dahil araw doon. Kinagabihan, sa isang maliit na silid, sa isang paupahang bahay malapit sa korte, nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang telepono ni Atty. Dalisay. Oras na. Sinimulan nila ang video call. Ilang sandali pa, isang mukha ang lumitaw sa screen. Si Amara Reyes, ngunit hindi ito ang Amara na nasa mga larawan. Ang babae sa screen ay payat. Ang mga mata ay walang kislap at may malalalim na eye bags. Mayroon ding isang maliit, ngunit kapansin-pansing peklat malapit sa kanyang labi. Ang dating masayahing socialite ay napalitan ng isang babaeng nabubuhay sa anino ng takot. Sa sino kayo? Nanginginig na tanong ni Amara. Paano ninyo nakuha ang numero ko? Please, huwag niyo akong saktan. Miss Reyes, ako po si Atty. Dalisay Cruz. Mahinahong sabi ng abogada. At kasama ko po si Hiraya Valeriano. Nandito po kami para humingi ng tulong. Nang makita ni Amara si Hiraya, mas lalo itong natakot. Valeriano, umalis kayo. Ayoko nang makarinig sa pangalang yan. Please leave me alone. Amara, sandali lang, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nagmamakaawa. Itinaas niya ang music box para makita sa kamera. Ito po ba? Sa inyo? Natigilan si Amara nang makita ang kahon. Ang mga mata niya ay biglang napuno ng luha. Ang music box ko.
Paanong, alam ko po ang pinagdaanan ninyo, sabi ni Hiraya. Dahil pinagdadaanan ko rin po ngayon. Umiling-iling si Amra. Wala kayong alam. Hindi niyo alam kung anong kaya niyang gawin. Papatayin niya ako. Papatayin niya tayong lahat. Nakita ni Hiraya ang desperasyon sa mukha ng babae. Alam niyang legal na paliwanag ay hindi nagagana. Kailangan niyang kumonekta sa puso nito. Dahan-dahan, itinutok ni Hiraya ang kamera sa kanyang sarili at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang malaki ng tiyan. Buntis po ako, Amara, sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Anak namin ni Alab at gusto niya itong kunin sa akin. Sinasabi niyang baliw ako at bukas na po ang huling pagdinig. Bukas na po nila kukunin sa akin ang lahat. Napatitig si Amara sa tiyan ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Amara, nakikiusap po ako. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay basag na. Hindi po para sa akin. Gawin niyo po ito para sa anak ko. Tulungan mo akong hindi mangyari sa anak ko ang nangyari sa'yo. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Amara. Ang sakit at takot na tinago niya sa loob ng maraming taon ay biglang bumuhos. Tumingin siya kay Hiraya, isang tingin ng pag-unawa ng pinagsamang sakit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla na lang siyang umiling, puno ng takot, at pinatay ang koneksyon. Nawala ang kanyang imahe sa screen. Naiwan si Hiraya at Attorney Dalisay na nakatitig sa blankong screen. Katahimikan. Hindi nila alam kung narinig ba ni Amara ang kanilang pakiusap. Hindi nila alam kung tutulong ba ito. Ang alam lang nila, bukas na ang huling paghuhukom at wala pa rin silang hawak na pag-asa. Ang umaga ng huling pagdinig ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan. Tila nakikidalamhati sa kapalaran ni Hiraya. Habang naglalakbay sila papunta sa korte, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Si Attorney Dalisay ay seryosong binabasa ang kanyang mga tala, kahit alam nilang pareho na kulang ito. Si Hiraya naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang isang kamay ay hindi umaalis sa kanyang tiyan, na para bang iyon na lamang ang tanging kumpletong bagay sa kanyang magulong mundo. Hindi sila umasa. Ang biglaang pagputol ni Amara sa tawag ay isang malinaw na sagot na naigang takot. At sino nga ba ang masisisi sa kanya? Pagpasok nila sa bulwagan ng korte, ang tensyon ay halos mahahawakan sa sobrang bigat. Ang media ay nagkakagulo sa labas, ngunit sa loob, isang solemne at malamig na katahimikan ang naghahari. Ang pamilya Valeriano ay naroon na, nakaupo sa kanilang hanay na tila mga hari at reyna sa kanilang trono. Si Alab ay nakatingin sa kawalan, may isang kumpiyansang nangiti sa kanyang mga labi. Si Doña Esmeralda naman ay nakatingin ng diretso kay Hiraya, ang mga mata ay nanunuya, tila sinasabing, "Sinabi ko na sa'yo." Naupo si Hiraya sa tabi ng kanyang abogada. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat pagtibok ay isang tanong. Ito na ba ang katapusan? Dito ba niya isusuko ang kanyang anak? All rise! Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at nagsimula na ang paglilitis. Unang nagsalita si Attorney de Villa, ang abogado ng mga Valeriano. Magaling siyang magsalita. Bawat salita ay pinili para ipinta si Hiraya bilang isang desperado at hindi matatag na babae. Your Honor, simula niya, ang ebidensya ay malinaw. Si Mrs. Hiraya Valeriano, sa kasamaang palad, ay hindi na sa tamang kalagayan para mag-alaga ng isang sanggol. Ang kanyang biglaang pag-alis, ang kanyang mga walang basehang akusasyon, ang testimonya ng isang respetadong psychiatrist, lahat ng ito ay tumuturo sa iisang konklusyon. Ang batang ito ay mapapahamak sa kanyang pangangalaga. Pagkatapos ay iprinesenta niya ang kanyang mga huling argumento. Mga financial records na nagpapakitang si Hiraya ay walang kakayahang suportahan ang isang anak.
Mga peking testimonya mula sa mga dating kasambahay na binayaran para sabihing si Hiraya ay emosyonal at pabago-bago ang isip. Habang nagsasalita si Attorney De Villa, tumingin si Alab kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pagwawagi, isang tingin na malamig at walang anumang bahid ng pagmamahal na minsan nitong ipinakita. Ito ang tunay na siya, isang mapangapi na nagagalak sa pagdurusa ng iba. Sa sandaling iyon, mas lalong nakaramdam ng galit si Hiraya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa inosenteng bata sa kanyang sinapupunan na nararapat sa isang mas mabuting ama. Nang si Attorney Dalisay na ang tumayo, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinubukan niyang ipagtanggol ang katatagan ng pag-iisip ni Hiraya. Ipinunto niya ang biglaang pagbabago sa sitwasyon at ang kawalan ng anumang record ng mental instability ni Hiraya bago ang kasal. Ngunit wala silang matibay na ebidensya. Ang kanilang depensa ay tulad ng isang pader na gawa sa buhangin. Unti-unting tinatangay ng malakas na alon ng impluwensya ng mga Valeriano. Sinubukan ni Attorney Dalisay na pahabain ang kanyang pagsasalita. Bawat segundo ay isang pag-asang baka may mangyaring himala. Ngunit sa huli, wala na siyang masabi pa. Wala na po akong idadagdag, Your Honor. Sabi niya sa isang pagod na boses at naupo. Niyakap ni Hiraya ang sarili. Ang lamig sa loob ng silid ng hukuman ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nagdasal siya. Hindi para manalo, kundi para sa lakas. Lakas na harapin ang anumang kahihinatnan. Panginoon, kayo na po ang bahala. Ibinibigay ko na po sa inyo ang lahat. Pagkatapos marinig ang magkabilang panig, nagsimulang magsalita ang hukom. Kinuha ang kanyang maliit na maso. At base sa mga ebidensyang iprinesenta sa hukumang ito, ito na, ang sandali ng katotohanan. Humigpit ang hawak ni Hiraya sa braso ni Attorney Dalisay. Ang nangiti sa mukha ni Alab ay mas lalong lumawak. Si Doña Esmeralda ay may anyo ng isang reynang nanalo sa isang digmaan. Ang hukom ay huminga ng malalim. Handa nang ibigay ang kanyang pinal na desisyon. Itinaas niya ang kanyang maso. Ang tunog na gagawin nito ay ang magiging tunog ng pagbagsak ng mundo ni Hiraya. 1 segundo, 2 segundo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ngunit bago pa man bumagsak ang maso, blag! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi ito ang tunog ng maso. Ito ang tunog ng mabigat na pinto ng korte na biglang bumukas ng buong lakas. Ang lahat ng atensyon sa silid ay napunta sa pinto. Ang hukom ay natigilan. Ang kanyang maso ay nanatiling nakabitin sa ere. Sa bukana ng pinto, nakatayo ang isang babae, payat, simple ang pananamit. Ang mukha ay namumutla, ngunit puno ng determinasyon. Ang hangin mula sa labas ay naglipad sa kanyang buhok. Tila isang anunsyo ng isang paparating na bagyo. Hindi siya kilala ng karamihan sa loob, ngunit para kay Hiraya, kay Alab, at kay Doña Esmeralda, ang mukha na yon ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Si Amara Reyes. Ang pagpasok ni Amara ay tila nagpatigil sa oras. Ang mga bulungan ay huminto. Ang paghinga ng lahat ay tila napigil. Sa isang iglaba, ang korte ay naging isang teatro at ang lahat ay nakatutok sa hindi inaasahang paglabas ng isang bagong tauhan. Sino ka? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng inis sa biglaang pagkaantala. Bago pa man makasagot si Amara, tumayo na si Attorney De Villa. Your Honor, this woman is irrelevant to the case. She is trespassing in your courtroom. I demand that she be escorted out. Ngunit hindi natinag si Amara. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa gitna. Ang bawat hakbang ay may bigat at kahulugan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa hukom, kundi diretso sa mga mata ni Alab. Ang kumpiyansa sa mukha ni Alab
ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang anyo ng pagkabigla, ng gulat, at ng hindi maitatagong takot. Tumingin siya sa kanyang ina, si Doña Esmeralda, na kasing putla niya, tila nakakita ng isang multo mula sa kanilang maruming nakaraan. "My name is Amara Reyes," sabi ni Amara. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag sa bawat salita. "At ako ay naririto para tumestigo." "Objection, Your Honor," muling sigaw ni Attorney de Villa. "Her name is not on the witness list. This is highly irregular." Ngunit si Attorney Dalisay ay mabilis na tumayo. "Your Honor, we invoke the interest of justice. Kung ang testimonya ni Miss Reyes ay may direktang kinalaman sa pagkatao ng petitioner at sa kaligtasan ng bata, nararapat lamang po itong pakinggan ng korte." Ang hukom, na ngayon ay nababalot na ng kuryosidad, ay tumingin kay Amara. "Ano ang kaugnayan mo sa kasong ito, Miss Reyes?" Huminga ng malalim si Amara at sa huling pagkakataon, sumulyap siya kay Hiraya. Isang sulyap ng pagkakaisa, ng pinagsamahang sakit. Pagkatapos, buong tapang siyang humarap sa hukom. "Ako po ang dating fiancé ni Alab Valeriano, Your Honor. At ako po ay isa ring biktima." Ang salitang biktima ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinayagan ng hukom si Amara na magsalita. Sa kanyang testimonya, inilahad ni Amara ang lahat. Ang simula na puno ng pagmamahal at mga pangako, na unti-unting napalitan ng selos at pagkontrol. Ang mga maliliit na pagseselos na nauwi sa mga sigawan, at ang mga sigawan na isang gabi ay nauwi sa pananakit. Noong una, sinabi niyang hindi niya sinasadya. Sabi ni Amara, ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Naniwala ako, pero naulit ito at naulit. Hanggang sa naging normal na lang na makita ko ang mga pahasa sa aking katawan tuwing umaga." "Objection! Hearsay! Walang ebidensya!" sigaw ng abogado ni Alab. "Mayroon," mahinang sagot ni Amara. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang brown na envelope at iniabot ito sa bailiff. Mga medical records mula sa isang ospital sa Switzerland at mga litrato. Mga litratong itinago ko sa loob ng maraming taon. Ang mga larawan ay ipinakita sa korte. Ang katahimikan ay mas lalong lumalim. Mga larawan ng mga pasa sa braso, sa likod, sa mukha. Ang peklat malapit sa labi ni Amara ay biglang nagkaroon ng isang malagim na kwento. "That's not all, Your Honor." Pagpapatuloy ni Amara. "The reason I had to leave, ang dahilan kung bakit pumayag akong manahimik ay dahil noong huling beses niya akong sinaktan." Napahinto si Amara. Humagulgol. "Buntis din po ako noon. At dahil sa kanya, nawala ang anak ko." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tao sa korte. Si Hiraya ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay nagdurugo para kay Amara. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Alab ang sarili. Ang maskara ng isang kalmado at respetadong negosyante ay tuluyan ng nalaglag. Ang natira ay ang mukha ng isang halimaw na nahuli sa kanyang lungga. "Magsisinungaling!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Alab sa buong korte. Tumayo siya, ang mga mata ay nalilisik sa galit at itinuro si Amara. "Binayaran ka niya, di ba? Magkano ang binayad sa'yo ng babaeng yan para sirain ako?" "Alab, umupo ka." Utos ni Doña Esmeralda. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang galit ni Alab ay bumulwak na parang isang bulkan. Sa isang iglap ng kawalan ng kontrol, mabilis siyang kumilos, hindi papunta sa hukom, kundi papunta sa direksyon kung nasaan si Amara at si Hiraya. "Papatayin kita!" sigaw niya, ang muka ay puno ng pagbabanta. "Papatayin ko kayong dalawa." Ang mga security personnel ng korte ay mabilis na kumilos. Dinakma nila si Alab bago pa man siya makalapit sa dalawang babae. Nagpumiglas siya, sumisigaw,
nagmumura. Ipinapakita sa buong korte, sa harap mismo ng hukom, ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Ang mismong ugaling ikinukwento ni Hiraya at Amara ay nagaganap na ngayon sa kanilang harapan. Si Doña Esmeralda ay napaupo. Talunan. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang pinakaiingatang pangalan, ay gumuho sa isang iglap dahil sa hindi makontrol na galit ng kanyang sariling anak. Ang hukom ay umiling-iling. Puno ng pagkadismaya, kinuha niya ang kanyang maso at sa pagkakataong ito, bumagsak na ito. Tok. Ang kustodya ng bata ay ipinagkakaloob ng buo kay Ginang Hiraya Manalastas Valeriano. Deklara ng hukom sa isang malakas at pinal na boses. At inuutusan ko ang prosekusyon na magbukas ng isang criminal investigation laban kay Ginoong Alab Valeriano para sa mga alegasyon ng physical assault. Tapos na ang laban. Habang inilalabas ng mga gwardiya si Alab na patuloy pa ring nagwawala, nagtama ang mga mata ni Hiraya at ni Amara. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit sa kanilang mga tingin, mayroong isang malalim na pag-unawa, isang pasasalamat, dalawang babaeng hindi magkakilala na pinagdugtong ng iisang sakit ay sabay na nakahanap ng kanilang kalayaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, sumikat na rin ang araw para kay Hiraya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa Baryo Malinaw ay may dalang bagong simoy ng pag-asa. Sa dalampasigan kung saan minsan ay umupo si Hiraya na puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nakatayo ang isang maliit, ngunit kaakit-akit na kapihan. Ang signboard na gawa sa kahoy ay may nakaukit na pangalan, Kape Hiraya. Sa loob, abala si Hiraya sa pag-aasikaso ng kanyang mga customer. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Malapit nang dumating ang araw ng kanyang panganganak. Ngunit ang kanyang mga galaw ay magaan at ang kanyang mukha ay may ngiti na hindi na peke. Isang ngiti na nagmumula sa puso. Ang balita tungkol sa iskandalo ng mga Valeriano ay kumalat na parang apoy. Si Alab ay nahaharap sa maraming kaso at ang kanilang kumpanya ay unti-unting bumagsak. Si Doña Esmeralda ay naglaho sa mata ng publiko. Ikinulong ang sarili sa kahihihiyan sa loob ng Villa Alabastro. Nag-file ng annulment si Hiraya at sa tulong ng testimonya ni Amara, mabilis itong naaprubahan. Malaya na siya sa pangalan at sa anino ng mga Valeriano. Hoy, buntis! Umupo ka na nga dyan at baka manganak ka pa sa sahig. Biro ni Liwayway, dala-dala ang isang tray ng mga bagong lutong pandesal. Siya ang naging business partner at kanang kamay ni Hiraya sa kapihan. Kaya ko pa, Ate Wai, natatawang sagot ni Hiraya. Mas nakakatulong nga tong paggalaw-galaw. Ang kanilang mga customer na dating mga tsismoso lang ay naging mga tapat niyang taga-suporta. Ang Kape Hiraya ay naging sentro ng komunidad, isang lugar kung saan ang mga mangingisda ay nagpapahinga at ang mga bata ay kumakain ng merienda. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa si Hiraya, isang pamilyar ngunit matagal nang hindi nakikitang kotse ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang matandang lalaki. Mas payat na ngayon at may mga puti na sa buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay may parehong kabaitan. Si Don Lino. Sa una, nag-alangan si Hiraya. Ngunit nang makita niya ang lungkot at pagsisisi sa mukha ng matanda, lumapit siya. Hija, sabi ni Don Lino, ang boses ay garalgal. Pasensya ka na. Kung ngayon lang ako nagpakita, inayos ko lang ang dapat ayusin. Iniabot nito ang isang maliit na regalo. Para sa apo ko. Ikinuwento ni Don Lino na tuluyan na niyang hiniwalayan si Esmeralda. Iniwan niya ang lahat ng yaman at impluwensya para sa sarili niyang kapayapaan. Patawarin mo ako, Hiraya, sabi ng matanda. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Naalala ko ang kapatid ko sa'yo at sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang manahimik na lang.
Kinuha ni Hiraya ang kamay ng matanda. Pinapatawad ko na po kayo, Don Lino. Kayo po ang nagbigay sa akin ng unang susi para makatakas. Habang buhay ko po yung tatanawing utang na loob. Makalipas ang ilang linggo, isinilang ni Hiraya ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Habang hawak niya ito sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon, habang tinititigan ang munti nitong mukha na nagliliwanag sa sinag ng araw mula sa bintana ng ospital, alam na niya kung ano ang ipapangalan dito. Sinag! Bulong niya. Ang kanyang sinag ng pag-asa, ang kanyang liwanag sa dilim. Bumalik sila sa Baryo Malinaw, sa isang buhay na simple ngunit puno ng pagmamahal. Si Liwayway ang naging paboritong ninang. Si Don Lino ay naging isang mapagmahal na lolo na laging bumibisita tuwing linggo. Isang araw, nakatanggap si Hiraya ng isang postcard mula sa Italy. Isang larawan ng isang magandang hardin. Sa likod, may maikling sulat. Hiraya, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas ng loob na magsalita. Nagsisimula na rin ako ng sarili kong bagong buhay. Sana, balang araw, makapagkape rin ako sa Kape Hiraya. Nagmamahal, Amara. Napangiti si Hiraya. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ito ay naging isang peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan at ng lakas na natagpuan niya sa gitna ng pagsubok. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Sinag, umupo si Hiraya sa duyan sa labas ng kanilang maliit na bahay. Tanaw mula roon ang kapihan at ang dagat na kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang himig ng mga alon ang nagsisilbing oyayi para sa kanyang anak. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Dito, sa yakap ng kanyang anak, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, sa simpleng baryong ito na naging kanyang tunay na tahanan, dito niya natagpuan ang kanyang Hiraya. Ang pangarap na kanyang hinanap, hindi ito na sa kinang ng ginto o sa karangyaan ng isang palasyo. Ang tunay niyang pangarap ay ang kapayapaang hawak niya ngayon sa kanyang mga bisig. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang pagtatapos ng makulay at madramang kwento ni Hiraya. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas at halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman o sa lalaking kanyang pinakasalan, kundi sa tibay ng kanyang puso na bumangon mula sa pagkakadapa at sa walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Hiraya ay simple lang. Huwag tayong masilaw sa mga panlabas na anyo. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng loob, ang paggalang sa sarili, at ang tapang na ipaglaban ng tama, lalo na para sa mga taong ating minamahal. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga pangarap na akala natin ay para sa atin, para lamang matagpuan ang mas totoo at mas makabuluhang kaligayahan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat paglubog ng araw ay may kasamang pangako ng isang bagong liwayway. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.